Pumikit kayo at isipin ang paraiso. Ano ang nakikita ninyo? Puting ulap, mga anghel na may harp, walang hanggang kapayapaan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraiso pala ay may detalyadong plano talaga, na may nakatagong detalyadong blueprints ng perpektong mundo sa mga banal na teksto ng iba't ibang kultura, mga kalsadang ginto, mga ilog na gatas, at mga palasyo na hindi natin kayang isipin. Ngayon, hindi lang tayo magdi-daydream, magiging arkitekto at investigador tayo na titingin sa mga sikretong blueprint na ito. Ikukumpara natin kung paano itinayo ang paraiso sa Kristyanismo, Islam, Budismo, at maging sa mga mito ng mga Viking. Humanda kayo dahil may mga disenyo rito na talagang nakakagulat. At sa huli, maiintindihan ninyo na ang lahat ng mga pangarap na istrukturang ito ay mas nagpapaliwanag tungkol sa atin, sa mga tao, kaysa sa mga Diyos. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay, alamin muna natin, bakit nga ba nagsimula nga magdisenyo ng paraiso ang mga tao? Ang ideya ng perpektong mundo pagkatapos ng kamatayan ay hindi lang simpleng magandang kwento. Ito ay isang napakalakas na psychological tool para sa mga sinaunang tao na puno ng panganib, gutom at kawalan ng hustisya ang buhay. Ang paraiso ay pangako ng gantimpala at ganap na kaligtasan. Ito ang mundo kung saan naitama ang lahat ng pagkakamali. Ang nagugutom ay nangangarap ng mga hardin na may walang katapusang bunga. Ang pagod sa giyera ay nangangarap ng walang hanggang kapayapaan. Kaya naman, ang arkitektura ng paraiso ay salamin. Sinasalamin nito ang pinakamalalim na takot, pag-asa, at mga halaga ng isang partikular na kultura. Sa pag-aaral ng mga celestial blueprint na ito, inaaral din natin ang kaluluwa ng mga taong lumikha nito. Kaya, ang ating paglalakbay ay magsisimula sa pinakapamilyar na arkitekto ng paraiso, ang hardin. Simulan natin sa pinakapundasyon, ang mga relihiyong Abrahamiko. Magkakapareho ang simula ng Hudaismo, Kristyanismo at Islam pagdating sa konsepto ng hardin ng paraiso. Sa Hudaismo, ito ang Gan Eden o ang hardin ng Eden. Ito ay hindi lamang lugar ng gantimpala sa hinaharap, kundi isa ring alaala ng nawalang perpektong pagkakaisa o harmoniya. Ang arkitektura rito, ito ay ang mismong arkitektura ng kalikasan sa pinakaideal at orihinal nitong anyo. Isipin ninyo ang isang daigdig kung saan walang biktima at walang maninila, kung saan nagbubunga ang lupa ng hindi kailangan ng matinding paggawa at ang tao ay nabubuhay sa lubos na pagkakaisa kasama ng Diyos at ng lahat ng kanyang nilikha. Ang pangunahing elemento dito ay ang dalawang ilog na naghahati sa apat na dumidilig sa buong hardin. Ito ay sumisimbolo sa buhay at kasaganaan. Walang mga gusaling gawa sa ginto o mamahaling bato dito. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang buhay mismo, malinis at walang bahid dungis. Para sa isang debotong Hudyo, ang paraiso ay hindi nangangahulugang simpleng paglipad sa mga ulap. Sa halip, ito ay ang pagpapanumbalik ng perpektong kaayusan dito mismo sa lupa, sa darating na mundong tinatawag na Olam Haba. Sa Kristyanismo, kinuha ang ideya ng hardin at pinalaki ito hanggang sa maging isang napakalaking lungsod o megapolis. Mahalaga ang hardin ng Eden, pero ang pinakatuktok ng paraiso ng mga Kristiyano ay ang bagong Jerusalem na inilarawan sa aklat ng pahayag. At dito na magsisimula ang isang tunay na arkitekturang kahanga-hanga. Kalimutan na ang pagiging simple o mahinhin. Ito ay isang syudad na bumababa mula sa langit patungo sa lupa. Ang pangunahing katangian nito ay ang liwanag. Hindi na nito kailangan ng araw o buwan dahil ang kalwalhatian mismo ng Diyos ang nagbibigay liwanag dito.
Isipin ninyo, isang syudad na gawa sa purong ginto at napakapurong ginto nito na nagiging transparent parang salamin. Hindi lang ito simpleng yaman, ito ay simbolo ng banal na kadalisayan at kabanalan. Ang pundasyon ng syudad ay pinalamutian ng 12 mamahaling bato mula sa jasper hanggang amethyst. At ang buong syudad ay napapalibutan ng isang napakalaking pader. Ito ay arkitektura hindi lang para sa kagandahan, kundi para sa ganap na seguridad at kawalang hangganan. Ang bagong Jerusalem ay ang triyumfo o tagumpay ng kaayusan laban sa kaguluhan. Tingnan nating mabuti ang mga detalye ng bagong Jerusalem. Ang makalangit na lungsod na ito ay may 12 pintuan at bawat pintuan ay gawa sa isang buong perlas, isang higanting perlas. Maisip mo ba yon? Hindi lang mga perlas, kundi isang perlas. Sa bawat pintuan, nakasulat ang pangalan ng isa sa 12 tribo ng Israel na sumisimbolo sa pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya. Umaagos sa lungsod ang ilog ng tubig ng buhay na kasing linaw ng kristal. Sa mga pampang nito, tumutubo ang puno ng buhay, hindi tulad sa halamanan ng Eden kung saan isa lang ito. Dito, namumunga ito ng 12 beses sa isang taon at ang mga dahon nito ay gagamitin para sa pagpapagaling ng mga bansa. Wala ring templo sa lungsod na ito at yan ay isang nakakagulat na detalye. Ang templo ay ang lugar kung saan tayo nakikipagkita sa Diyos. Ngunit sa bagong Jerusalem, ang Diyos mismo at ang Kordero ang nagsisilbing templo nito. Ang buong kapaligiran ng lungsod ay nagiging espasyo para sa direkta at tuwirang pakikipag-ugnayan sa banal. Ito na ang huling hantungan kung saan nagtatagpo at nagiging isa ang arkitektura at teolohiya. Ngayon, lumipat naman tayo sa silangan at tingnan ang konsepto ng paraiso sa Islam na tinatawag na Jannat, na literal na nangangahulugang mga hardin. Kung ang paraiso ng Kristiyano ay inilalarawan bilang isang lungsod, ang sa Islam naman ay isang napakalawak at marangyang parke o hardin na may iba't ibang antas. Ang Jannat ay hindi lang isang hardin. Ito ay maraming hardin na nakahanay sa magkakaibang lebel at bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa nauna. Kung mas mataas ang iyong antas, mas nagiging malapit ito sa banal na luklukan ni Allah. Ito ay isang arkitektura ng ranggo at gantimpala, kung saan ang mga matutuwid ay nagkakamit ng tirahan batay sa kanilang mga gawa noong sila'y nabubuhay pa sa mundo. Ang tubig ang pundasyon ng lahat. Paulit-ulit na inilalarawan ng Quran ang mga hardin na may mga ilog na umaagos sa ilalim. Napakahalagang imahe nito, lalo na para sa isang kultura na nagsimula sa disyerto, kung saan ang tubig ay kasing kahulugan ng buhay at pinakamataas na biyaya. Ang karanasan sa Janat ay umaapela sa lahat ng pandama. Hindi lang ito tungkol sa magagandang tanawin, kundi pati na rin sa bango ng musk, sa kaaya-ayang lilim, at sa nakarerelax na agos at tunog ng tubig. Sa paglalarawan ng Jana or Paraiso, talagang binibigyan ng diin ang mga ilog. At hindi lang ito basta tubig. May 4 na klase ng ilog ang umaagos sa Paraiso ng Islam. Mga ilog na gawa sa dalisay na tubig na hindi kailanman nasisira. Mga ilog ng gatas na hindi nagbabago ang lasa. Mga ilog ng alak na nagbibigay ng kaligayahan ngunit hindi nakalalasing. At mga ilog ng puro at sinalang pulot-pukyutan. Isipin mo na lang ang ganda ng tanawin, kung saan ang mga ilog na ito ay bumubuo ng isang kahangahangang larawan ng kasaganaan at kadalisayan. Ito ay isang disenyo na direktang tumutugon sa pinakapangunahing pagnanasa ng tao. Ang mapawi ang uhaw, gutom, at ang paghahanap sa kasiyahan, ngunit sa kanilang perpekto at banal na anyo. Ang mga ilog na ito ay hindi lamang palamuti.
Sila ay simbolo ng walang hanggan at dalisay na biyaya ng Diyos na naghihintay sa mga mananampalataya. Ito ang ganap na kaligayahan ng lahat ng pandama na walang kaakibat na anumang negatibong epekto na karaniwan sa ating makamundong buhay. Ngunit saan nga ba maninirahan ang mga naninirahan sa paraiso o Diana? Tiyak na hindi sila nakatira sa ilalim ng bukas na langit. Inilarawan ng Quran ang napakagarang tirahan para sa kanila. Ito ay maaaring matatayog na palasyo o mga tolda na yari sa perlas at iba pang mamahaling hiyas. Ang mga mananampalataya ay uupo sa magagarang higaan, nakasuot ng seda at marangyang tela, habang kinakain ang mga bunga ng paraiso na kusang lumalapit at yumuyuko sa kanila. Ang arkitektura rito ay nagpapatingkad sa kaginhawaan, kapayapaan at karangalan. Isipin nyo ang walang katapusang mga pabilyon na matatagpuan sa lilim ng mga hardin kung saan wala kang mararamdamang matinding init o ginaw. Lahat ay nilikha para sa lubos na pagkakontento at kasiyahan. Isang mahalagang detalye, ang mga palasyong ito ay walang kandado o pader sa paraan na nakasanayan natin. Ito'y dahil sa paraiso, walang lugar para sa takot, inggit o pagkapuot. Ito ay isang bukas at mapagpatuloy na espasyo kung saan lahat ng naninirahan ay itinuturing na magkakapatid. Ito ang arkitektura ng lubusang pagtitiwala at ganap na kagalingang panlipunan. Ngayon, lumipat naman tayo sa mas malalim na usapan sa mga relihiyong darmiko tulad ng Hinduismo at Budismo. Dito, nagiging mas komplikado ang konsepto ng paraiso. Hindi na ito palaging ang pinakahuling destinasyon. Sa Hinduismo, may iba't ibang alokas o mga mundo sa kalangitan. Isa sa pinakatanyag ay ang Swarga, ang kaharian ni Bathalang Indra. Ito ay isang pansamantalang paraiso kung saan napupunta ang kaluluwa bilang gantimpala sa kanilang mabubuting gawa. Ang arkitektura ng Swarga ay kahanga-hanga. May mga makalangit na hardin, mga palasyo kung saan nakatira ang mga Diyos, at ang Kalpabriksha, ang punong nagbibigay katuparan ng nais. Ito ay lugar ng kaligayahan, musika at sayawan. Pero tandaan, ang susi rito ay pansamantala. Kapag naubos na ang naipong mabuting akarma, kailangang muling isilang ng kaluluwa dito sa lupa. Kaya naman, ang swarga, gaano man ito kaganda, ay maituturing lang na parang isang marangyang hotel, hindi ang iyong walang hanggang tahanan. Ang tunay na layunin ay ang moksha, ang tuluyang paglaya mula sa siklo ng pagkabuhay at pagkamatay para sa mga taong nakarating na sa pinakamataas na antas ng espiritualidad. Sa Hinduismo, partikular sa Vaishnavismo, mayroong walang hanggang paraiso, ang Vaikuntha. Ito ang espiritual na tahanan ng Diyos na si Vishnu. Ang arkitektura rito ay lampas sa kakayahan ng material na pag-unawa. Inilalarawan na ang lahat sa Vaikuntha ay may sariling kamalayan at gawa sa purong espiritual na enerhiya. Ang mga palasyo doon ay yari sa mga batong nagbibigay katuparan ng nais, at ang mga hardin ay puno ng mga punong kahoy na nakakapagbigay ng anumang hiling. Ang mga naninirahan sa Vaikuntha ay may katawang katulad ng kay Vishnu na may 4 na bisig, at sila ay walang humpay na nakatuon sa paglilingkod na may pagmamahal sa kanya. Ang liwanag sa mundong ito ay hindi nanggagaling sa araw, kundi mula sa kaningningan mismo ni Vishnu at ng kanyang mga naninirahan. Hindi lamang ito isang lugar para magpahinga. Isa itong lugar ng aktibong buhay espiritual at walang hanggang kaligayahan. Ang arkitektura ng Vaikuntha ay pagpapakita ng ganap na espiritual na armonya kung saan wala ni bahid man lang ng material na pagdurusa o anumang limitasyon. Sa Budismo, ang konsepto ng paraiso ay mas malalim at mas komplikado. Dito,
Umiiral ang ideya ng dalisay na mga lupain, pure lands. Hindi ito katulad ng langit o paraiso sa pananaw ng kanluran. Sa halip, ang mga ito ay perpektong mundo o mga ideal na kaharian na nilikha ng mga budang ganap ng naliwanagan. Ang pinakatanyag sa lahat ay ang Sukhavati, ang dalisay na lupain ni Buddha Amitabha. Ang pagpasok dito ay nakukuha hindi lamang sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng taus-pusong pananampalataya at pag-uulit ng pangalan ni Amitabha. Ang arkitektura ng Sukhabati ay talagang kahanga-hanga. Ang lupa mismo doon ay gawa sa ginto at ang mga palasyo at mga bulwagan ay binubuo ng 7 uri ng mahahalagang hiyas. Kahit ang mga puno roon ay yari sa mga mamahaling bato at sa tuwing ihip ng hangin, naglalabas sila ng magandang musika na nagkukuwento tungkol sa Dharma, ang aral ng Budismo. Hindi ito lugar para sa makamundong kaligayahan o hedonistikong kasiyahan, kundi isa itong perpektong unibersidad na dinisenyo para makamit ang kaliwanagan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay inayos at inihanda upang tulungan ang mga nilalang sa kanilang paglalakbay patungo sa nirvana. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga detalye ng Sukhavati. Nariyan ang mga lawa ng lotus at ang tubig dito ay nagtataglay ng 8 pambihirang katangian tulad ng pagiging malamig, matamis at nakakawala ng gutom. Ang ilalim ng mga lawang ito ay puro gintong buhangin. Kapag ang isang naninirahan sa lupain ng dalisayan ay nagnanais na maligo, ang tubig mismo ang aakyat sa level na kailangan niya. Ang mga ibon sa Sukhabati ay hindi karaniwang hayop. Sila ay manifestasyon ni Buddha Amitabha at ang kanilang mga awitin ay nagiging bahagi ng pangangaral. Dito, walang gabi, walang masamang klima, walang sakit at walang pagtanda. Maging ang pagkain ay kusang lumilitaw sa mamahaling mga bandehado at agad na naglalaho kapag busog na ang kumakain. Ang buong tanawin at arkitektura ng Sukhavati ay talagang isang interactive na kapaligiran para sa pag-aaral. Ang pangunahing layunin nito ay alisin ang lahat ng balakid at distraksyon na humahadlang sa meditasyon at sa ating espiritual na pag-unlad. Ito ay paraiso para sa disipulo at hindi para sa isang turista. Pero ano nga ba talaga ang nirvana, ang pinakatuktok ng layunin ng Budismo? Dito pumapasok ang konsepto ng anti-arkitektura. Ang nirvana ay hindi isang lugar. Wala itong blueprint, wala itong mga pader, hardin, or ilog. Ang salitang nirvana ay literal na nangangahulugang paghupa o pagkaapula. Ito ay ang paghupa ng mga pagnanasa, galit, kamangmangan, lahat ng nagtatali sa atin sa siklo ng pagdurusa at muling pagsilang. Kung ang lahat ng ibang paraiso ay mga perpektong gusali o espasyo, ang nirvana naman ay ganap na paglaya mula sa pangangailangan ng anumang espasyo. Ito ay isang kalagayan ng lubos na kapayapaan at kalayaan na hindi maipaliwanag o mailarawan. Hindi ito isang bagay, kundi ito ang pagtigil ng isang bagay. Kaya naman, walang arkitektura ang nirvana. Ito ang pinakaradikal na plano para sa isang perpektong mundo dahil ang iniaalok nito ay hindi ang pagpapaganda sa mundo, kundi ang ganap na paglampas sa mga hangganan nito. Ngayon, iwanan muna natin ang mga pangunahing relihiyon ng mundo at silipin naman natin ang mitolohiya ng mga sinaunang sibilisasyon. Simulan natin sa Ancient Egypt. Tinatawag nilang Field of Iaru ang kanilang paraiso o mas kilala bilang Fields of Reeds. Ang arkitektura nito, nakakagulat dahil napakapamilyar at makalupa. Para sa mga Ehipsyo, ang kabilang buhay ay parang isang perpektong bersyon lamang ng lambak ng ilog Nile. Ito ay binubuo ng matatabang lupa na dinadaluyan ng malinaw na tubig sa mga kanal. Dito, kailangan pa ring magtrabaho sa pagsasaka ang mga yumao.
Oo, hindi kayo nagkakamali. Sa paraiso ng Ehipto, kailangan mong magtrabaho. Pero siyempre, ang trabaho ay magaan at nagdudulot ng masaganang ani. At para maiwasan kahit ang magaan na gawaing ito, naglalagay ang mga mayayamang Ehipsyo sa kanilang libingan ng mga espesyal na figurin, ang mga tinatawag na ushebti, na siyang magtatrabaho para sa kanila. Ang Field of Yaru ay paraiso ng katatagan at prediktabilidad. Ito ang pangarap ng isang magsasaka, hindi ng isang mandirigma o mistiko. Ang arkitektura rito ay nagpapakita ng kaayusan, kasaganaan, at walang katapusang pag-uulit ng isang matagumpay na makalupang siklo. Ngayon, dumako naman tayo sa mapanghamong hilaga sa lupain ng mga Viking. Ang kanilang pananaw sa paraiso ay sadyang akma sa kanilang pamumuhay bilang mandirigma. Ang pinakatanyag nilang paraiso ay ang Valhalla, o kilala rin bilang bulwagan ng mga bayaning napatay. Hindi ito hardin o lungsod, kundi isang napakalaking bulwagan para sa handaan, pag-aari ng Diyos na si Odin. Ang arkitektura ng Valhalla ay nagpapakita ng kanilang pagiging mandirigma, napakagara at matikas. Ang bubong nito ay yari sa mga gintong kalasag at ang mga biga or rafter ay puro sibat. Sa bulwagang ito, tanging ang mga mandirigma lamang na buong tapang na namatay sa labanan ang nakakapasok. At ano nga ba ang ginagawa nila doon? Araw-araw, lumalabas sila at naglalabanan ng patayan. Ngunit pagsapit ng gabi, naghihilom ang lahat ng kanilang sugat, muling nabubuhay ang mga napatay, at nagbabalik silang lahat sa Valhalla. Doon sila magdidiwang buong gabi, iinom ng amid, pulot alak, at kakain ng karne ng baboy ramo na si Sehrimnir na muling nabubuhay araw-araw. Ito ang paraiso ng walang hanggang labanan at walang sawang handaan. Ang Valhalla ay hindi dinisenyo para sa kapayapaan or pahinga, kundi para sa walang katapusang pagsasanay. Dahil ang lahat ng mga mandirigmang ito, ang mga Einherjar, ay naghahanda para sa huling digmaan, ang Ragnarok. Pero Valhalla lang ba talaga ang tanging puntahan ng mga Viking? Hindi. Mayroon pang ibang lugar na mas madalang mapag-usapan, ang Folkvanger, o tinatawag ding Field of People. Ito ang tirahan ni Freya, ang Diyosa, at may karapatan siyang kunin ang kalahati ng mga mandirigmang namatay sa digmaan. Hindi tulad ng Valhalla na inilalarawan bilang isang napakalaking bulwagan, ang Folkvanger naman ay isang napakagandang parang o malawak na pastulan. Sa gitna ng parang na ito, matatagpuan ang tirahan ni Freya, ang Sesrumnir. Nakakalungkot, mas kaunti ang mga paglalarawan na natira tungkol sa lugar na ito. Pero ang konsepto mismo ay nag-aalok ng ibang alternatibo. Kung ang Valhalla ay isang paraiso ng digmaan na sadyang panlalaki, ang Folkwanger na pinamumunuan ng Diyosa ng pag-ibig at pagkamayabong ay marahil isang mas tahimik at mas mapayapang lugar. Ipinapakita lang nito na kahit sa iisang kultura, maaaring may iba't ibang disenyo ng paraiso na nakaayon sa iba't ibang halaga at marahil sa iba't ibang patron na Diyos. Sumama kayo sa akin at balikan natin ang maaraw na sinaunang Gresya. Ang kanilang ideya ng paraiso para sa mga bayani at matutuwid na tao ay tinatawag na Elysium o ang Elysian Fields. Sa kaibahan ng madilim na kaharian ni Hades, ang Elysium ay isang lugar ng walang hanggang liwanag at lubos na kaligayahan. Ang arkitektura nito ay likas o gawa ng kalikasan. Ito ay mga napakagandang parang sa dulo ng mundo kung saan laging umiihip ang banayad na hangin at tila walang katapusang tagsibol. Walang pangangailangan para magtrabaho dahil ang lupa mismo ang nagbibigay ng 3 ani bawat taon. Ginugugol ng mga bayani ang kanilang oras sa palakasan, pakikipagkwentuhan at pag-i-enjoy sa musika. Ito ang paraiso ng paglilibang
at nararapat na pahinga. Wala ito ng mga engranding syudad tulad ng Bagong Jerusalem o ng mga bulwagan ng digmaan ng Valhalla. Sa halip, isa itong perpektong Mediteranyong idyll, ang pangarap ng taong pagod na sa gulo ng mundo at sa mga pakikipagsapalaran. Ang pangunahing prinsipyo ng Elysium ay ang pagiging kaisa o pagkakasundo ng tao sa mapayapa at mapagbigay na kalikasan. Pero kumusta naman ang mga Celts, ang misteryosong mga naninirahan sa sinaunang Europa? Mayroon silang sariling bersyon ng paraiso, madalas inilalarawan bilang Islands of the Blessed o kaya'y kabilang daigdig, the other world. Ang mga islang ito, gaya ng Avalon, ay matatagpuan sa kanluran, lagpas sa hangganan ng kilalang mundo. Makakarating ka lang doon kung imbitahan ka ng kanilang mga naninirahan, ang mga Sidhe. Ang arkitektura ng lugar na ito ay puno ng mahika. Doon, ibang-iba ang daloy ng oras. Ang isang taon ay parang isang araw lamang. Ito ang lupain ng walang hanggang kabataan, kung saan walang sakit at kamatayan. Tumutubo roon ang mga puno ng mansanas na nagbibigay ng bunga ng immortalidad at mayroong walang katapusang piging. Madalas, inilalarawan ang mga mundong ito bilang mga toring salamin o mga islang lumulutang sa himpapawid. Hindi lang ito simpleng lugar ng kapahingahan, kundi isa itong parallel world na punong-puno ng mahika, musika at misteryo. Ang Celtic Paradise, ito ang arkitektura ng pagtakas, isang paghahanap ng kanlungan mula sa malupit na realidad patungo sa mundo ng walang hanggang hiwaga. Balikan natin ang isa sa pinakatatag na konsepto ng paraiso, ang sa Mesopotamia, na siyang humubog sa maraming kultura pagkatapos nito. Sa mitolohiya ng Sumer, mayroong isang lugar na tinatawag na Dilmun. Ito ay isang lupaing malinis, maliwanag, at walang kasalanan. Wala ring sakit, kamatayan o kalungkutan dito. Hindi kinakatay ng leon ang tupa at ang uwak ay hindi humuhuni ng nakakakilabot nitong tunog. Ngunit may isang problema, ang perpektong lupaing ito. Wala itong supply ng sariwang tubig. Kaya inutusan ni Haring Enki-si-Utu, ang Diyos ng araw, na paahinin ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, naging isang banal na hardin ang Dilmun na punong-puno ng mga punong kahoy na namumunga. Maraming mananaliksik ang naniniwala na ang mito ng Dilmun ang nagsilbing orihinal na hulmahan ng hardin ng Eden sa Biblia. Simple lang ang arkitektura nito. Isa itong oasis sa pinakapayak na kahulugan. Ang pangarap ng paraiso rito ay nag-ugat sa matinding hirap ng tuyot na Mesopotamia, kung saan ang tubig at halaman ay itinuturing na pinakamahalagang kayamanan. Pero paano naman ang paraiso sa Zoroastrianism, isa sa pinakamatatandang relihiyon sa mundo? Ang kanilang paraiso ay tinatawag na Garod Mana o tahanan ng awit. Doon pumupunta ang kaluluwa ng taong matuwid pagkatapos niyang tawirin ang tulay ng Chinvat. Ang arkitektura ng lugar na ito ay nabuo mula sa liwanag at musika. Inilalarawan ito bilang isang kaharian ng walang hanggang liwanag, kung saan ang mga kaluluwa ng mga matuwid ay nananatili sa walang hanggang kaligayahan at umaawit ng papuri kay Ahura Mazda, ang kanilang pinakamataas na Diyos. Ang nakakaintriga, mayroon silang ilang antas ng paraiso na tumutugma sa tatlong pangunahing kabutihan: mabuting pag-iisip, mabuting salita, at mabuting gawa. Kung mas matuwid ang buhay ng isang tao, mas mataas ang antas ng paraiso na kanyang mapupuntahan. Ang tahanan ng awit ay hindi gaanong pisikal na lugar na may mga palasyo at hardin, kundi isang estado ng lubos na pagsasanib sa banal na liwanag at harmoniya. Ito ay arkitekturang binuo ng tunog at liwanag. Nakakatuwang isipin na ang pagnanais ng tao na lumikha ng isang paraiso ay hindi pa rin naglalaho
Kahit sa modernong panahon natin, ang pagkakaiba lang, ngayon ay nag-iba ito ng anyo at naging sekular na or di pang relihiyon. Tingnan ninyo ang science fiction. May mga utopian world kung saan tinalo ng teknolohiya ang sakit, pagtanda at maging ang kamatayan. Nandyan din ang mga virtual reality kung saan pwedeng i-upload ang ating kamalayan at mabuhay ng walang hanggan. Tulad ng tanyag na episode na San Junipero sa seryeng Black Mirror. Ito ang mga makabagong bersyon ng paraiso. Ang arkitektura ng mga mundong ito ay kadalasan simpleng malilinis na mga lungsod, cyberspace, o kaya naman ay buong artipisyal na mga planeta. At tulad ng dati, sinasalamin din nila ang ating kasalukuyang mga halaga, ang paghahangad sa teknolohikal na pag-unlad, kalayaan ng individual at immortalidad na makukuha sa pamamagitan ng data, hindi na sa pamamagitan ng kaluluwa. Pinatutunayan lamang nito na ang pangunahing pagnanasa ng tao na lumikha ng isang perpektong mundo ay nananatili. Nag-iba lang ito ng wika. Mula sa teolohikal ay naging teknolohikal. Kaya, ano ba talaga ang nagkokonekta sa lahat ng mga proyektong arkitektural na ito na tila lubos na magkakaiba? Mga ginintuang lungsod, walang hanggang hardin, bulwagan ng piging, at maging ang mga virtual na mundo. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, isa lang ang pundasyong pinagtibay nilang lahat. Ito ay ang pangarap ng mundong walang sakit, takot, at kawalan ng katarungan. Ito ang paghahangad ng kasaganaan kung saan may kakulangan, kapayapaan kung saan dating may hidwaan, walang hangganan kung saan dating may kamatayan. Ang arkitektura ng paraiso ay, sa esensya, ang arkitektura ng pag-asa. Bawat lipunan ay binubuo ang kanilang perpektong mundo mula sa mga sangkap na pinakanawawala sa kanilang buhay sa lupa. Ang mga mandirigma ay nangangarap ng walang hanggang kaluwalhatian, ang mga magsasaka ng walang sawang ani, at ang mga pilosopo ng walang katapusang katotohanan. Sa pag-aaral ng mga makalangit na eskemang ito, nakikita natin hindi lang ang simpleng imahinasyon, kundi ang mismong diwa ng espiritu ng tao na laging naghahangad na bumuo ng mas magandang mundo kahit sa mga pangarap lamang. Kaya, natapos natin itong napakagandang paglalakbay. Nakita natin na ang paraiso ay hindi lang pala ulap at mga anghel. Ito ay mga komplikadong proyektong pang-arkitektura na sumasalamin sa kaluluwa ng buong sibilisasyon. Nabisita natin ang nagniningning na lungsod ng Bagong Jerusalem, naglakad sa mga hardin na may iba't ibang antas ng Janat, nagpiesta sa bulwagan ng Valhalla, at nag-meditate sa perpektong tanawin ng Sukhavati. At marahil, ang pinakamalaking konklusyon, ang tinatawag nating plot twist, ay ito. Lahat ng imaheng ito, mula sa hardin hanggang sa lungsod, mula sa bulwagan ng piging hanggang sa kalagayan ng kapayapaan, ay hindi lang tungkol sa naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay, kundi tungkol sa kung ano ang labis na kulang sa atin habang tayo ay nabubuhay. Ito ay ang universal na pangarap ng tao para sa hustisya, kasaganaan at seguridad. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging interesante sa inyo ang pagsilip sa mga makalangit na blueprints na ito, paki-like at mag-subscribe na sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong pag-aaral. At ngayon, ito ang pangunahing tanong para sa inyo. Kung ikaw ang magiging arkitekto ng sarili mong paraiso, ano ang magiging hitsura nito? Ilarawan nyo sa comments. Tara, bumuo tayo ng koleksyon ng pinakahindi kapanipaniwalang ideal na mundo